Mapagpalang umaga po sa kanilang lahat, sa amin pong mga manonood, sumusubaybay po dito sa Morning Tilaok ng TSCCFI at patuloy na samahan niyo po kami sa paghahatid ng good news mula sa salita ng ating Panginoon. Ako po muli si Luz Rosete at manalangin po muna tayo. Hallelujah, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ang pagpapasalamat namin. Lagi po yan yung pagdadakila sa banal mong pangalan kasi hindi po mangyayari ang ganitong klase ng gawain kung wala po kayo. Kaya naman pangunahan mo po ang inyong lingkod sa oras na to at higit sa lahat ang iyong mga salita na maihatid ito sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig, sumusubaybay dito po sa Morning Tilaok or Morning Devotion ng TSCCFI. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Mula po sa Ephesians chapter 4 verse 3. Sabi po dito, try your best to let God's Spirit keep your hearts united. Do this by living at peace. At ang pinaka-prayer focus po dito is praying for the presence of harmony, cooperation, and peace in every family. So, Tagalog ko lamang po yung Ephesians chapter 4 verse 3. Ang sabi po niya sa Tagalog version, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. At pinamagatan ko po itong unity at home. So, yung pagkakaisa sa isang tahanan. Kasi kung babasahin po natin yung pagkakasulat ni Apostle Paul dito po sa Book of Ephesians, lalo na po yung chapter 4, kasi patungkol po ito sa isang family at kung paano magkakaroon ng pagkakaisa. Lalo na po yung pinaka-focus niya rin dun sa sa pagbanggit niya dito sa chapter 4 is paano ba mabuhay ng tama, yung right living. Lalo na sa isang mananampalataya, yung responsibilidad niya bilang believer, bilang disciple ng ating Panginoong Diyos, lalo na yung tinawag na niya. Yung tayo, si Jesus ang head ng body, tayo po yung parts ng katawan ng ating Panginoong Diyos. At sa iba't ibang bahagi na tinawag niya ang bawat isa sa atin, inilagay nga, halimbawa, ikaw yung kaliwang kamay, ikaw naman yung kanang kamay. So dito ipapakita na sa bawat parte ng katawan natin, dapat mayroong unity, dapat mayroong pagkakaisa, dapat mayroong pagkakasundo. So ganun yung iglesia ng ating Panginoon, yung church ni Jesus Christ bilang parte ng katawan niya na mayroon pong pagkakaisa. Kasi ang ibig po sabihin ng unity dito is a condition of harmony. O isa po siyang sitwasyon na dapat mayroon pong pagkakaisa among members of Christ's body, the church. So sa church po, merong pagkakaisa. Kung meron po tayong tamang attitude pagdating sa pakikisalamuhan sa iba, pagdating sa pakikisama sa iba, syempre, magkakaroon tayo ng magandang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Syempre, pakita din natin kung paano ka gusto mo sa sarili mo na maging maayos ang lahat. Dapat, ganon din kung paano kang makisama. Sabi nga kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung ayaw mo yung gawin sa'yo, wag mo rin gawin sa iba. So yun yung nais na iparating sa atin kung paano magkakaroon ng isang pagkakaisa, lalo na pagdating sa ating Panginoong Diyos. Kasi kung hindi natin gagawa, kaya nga sabi dito sa verse na binasa, try your best. Kasi pag hindi natin ginawa yung pinagsikapan natin, di tayo magsubikap na mapanatili yung unity. Sabi, if we do not have a unity, then there is no real unity. So wala. So kailangan pa rin ng hindi fake, kung hindi plastic na pakikisama, kundi yung totoo galing sa puso na pakikisama. If we neglect to deal with differences, strong divisions, situations will occur. So, kung pababayaan naman natin yung mga differences naman natin, di syempre magkakaroon na ng mga division, magkakaroon na ng mga pagkakampi-kampi. Isa pa naman yan sa sinabi sa Galatians chapter 5, yung pagkakampi-kampi division, ito ay kasalanan. So, pag sumikapan pa rin natin na magkaroon tayo ng united spirit. So, kung sa iglesia ng Panginoon kailangan ng pagkakaisa, di how much more din po pagdating sa tahanan. Kung wala pong pagkakaisa sa tahanan, ano na lamang po yung mangyayari? Kahit ano pong success na mangyari sa mga anak o isa sa pamilya,
mababaliwala din pong lahat yan kung wala pong pagkakaisa. Kasi pwede niyang isipin ng dahil sa kanya, naging success siya. Iisipin niya parati yung pagmamalaki sa kanyang sarili. Sabi nga po ng isang quote, God designed your family to be a support system and a safety net to catch you when you fall. Kasi anhin mo po sa halimbawa, ikaw may sarili kang pamilya, tapos mas gusto mong makipag-usap, gusto mong makipag-banding sa labas, sa kaibigan o sa ibang pamilya na hindi po naman kapamilya. Alam nyo po, darating din talaga yung pagkakataon na magkaroon ka ng isang sitwasyon na talagang lumong-lumo ka na. Ang mapupuntahan mo pa rin na makakatulong sa'yo, walang iba kundi yung sarili mong pamilya. Habi nga, ang Pilipino, meron pa rin niyang kasabihan na walang magulang na makatitiis sa kanyang anak. Ang anak kaya niyang tiisin, pero ang magulang hindi ganon. Ganon din ang ating Panginoong Diyos. Hindi niya matitiis yung paglayo ng kanyang anak at siya rin ang gagawa ng paraan para yun ay makalapit. Kaya ano po yung mga pwedeng gawin? Keys for creating unity at home. So mayroon pong 4 na binanggit dito. Yun po ay nasa verse 2. Una, humbleness, gentleness, patience, at saka love one another. So, paano naman po yung humbleness? Siyempre, sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 8, encouraging all believers to be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate, and humble. So, mahirap din naman po na, siyempre, mayroong pagmamalakihan. So, lagi nating i-remind yung sarili natin na maging si Jesus yung sentro ng isang pamilya. Di po? In order, Jesus, tatay, nanay. So kung sa isang pamilya, nakasentro si Jesus Christ sa kanila, lahat magkakaroon ng submissive spirit. So lahat mayroong pagkakasundo. Bakit? Kasi si Jesus yung naging sentro ng pamilya doon. Yung mga bata, yung mga anak, magkakaroon sila ng pag-submit sa authority ng kanilang ama. Kung si Jesus yung nasa kalagitnaan nila. So ganun din po yung gawin ng isang pamilya. Gawin po natin, Jesus is the center ng kanilang tahanan. Pangalawa naman is gentleness. Mahirap naman po kasi may mga pamilya rin naman talaga na nag-uusap lang pero kala mo nagsisigawan na. Siyempre kailangan din ng pagiging maamo, pagiging gentle, yung hindi akala mo parating na lamang nag-aaway sa loob ng pamilya. Kumbaga magkaroon ka rin ng isang karakter na dapat gentle ka, mahinahon ka, tingin mo sa pamilya mo ay pantay-pantay. Kung sa body of Christ nga, dapat may ganong attitude. Ganon din po sa tahanan. Huwag lamang gawin mo yon sa ibang tao. Gawin mo rin yon sa loob ng iyong tahanan, sa nanay, sa tatay, sa iyong mga kapatid. Pangatlo naman po is patience, yung pagiging pasensyoso. Kailangan din po natin yan. Kasi, syempre, konting ano lang, yung re-rest back ka na, konting ano lang, sasagot ka na, konting ano lang nanggigigil ka na. So, hindi po ganon. Kailangan po natin yung spirit ng pagiging patience. Kasi ito naman pong mga karakter na to, nangyari din po naman to kay Jesus Christ. Fully man, yet fully God ang ating Panginoong Diyos. Pero nagawa niya pa rin po ito. Maraming tao galit sa kanya, pero nagawa pa rin niya yung pagiging humble, pagiging gentle, pagiging patience. At yung pang-apat naman po is loving one another. Ito rin po ang isang bagay na talagang ginawa ng Panginoong Diyos para maihatid lamang niya kung paano magkaroon ng kapayapaan sa paglapit natin sa ating Panginoong Diyos. Yung love niya sa atin. Grabe yung pagbigay niya, pag-alay niya ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Sabi nga, because sa love ng ating Panginoong Diyos, love bears all things. Because of the love of God, hope all things. Because of the love of God, endures all things. Lahat yun nagawa ng Panginoong Diyos. Kaya nga kung siyang sentro, magagawa din natin. Kaya nga sa bawat isa sa atin, let us try our best na magkaroon po ng isang unity. Kasi ito po yung hatid ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. Kung ang world ay naghahanap ng kapayapaan, how much more din po yung mga kabataan sa loob ng isang pamilya. Kaya ito na po yung tamang panahon na maging sentro ng bawat tahanan, walang iba kundi si Jesus Christ. Let the peace of Christ rule in your hearts because the love of God never ends. Manalangin po tayo. Hallelujah.
Dakilang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa ganitong klase ng salita mo na patuloy na itinuturo mo, ina-advise mo sa bawat isa sa amin, lalo na po ngayon na ang pamilya, marami na pong broken family, marami na pong nagkakahiwalay ng mga parents dahil sa kaguluhan na nangyayari, gawa ni Satan para maghiwalay sa pamilya. Dalangin po namin sa iyo na sa maraming pamilya ngayon kung na ikaw yung maging sentro ng bawat family, na mag-start yon lalo na sa mga believers, sa mga mananampalataya na yung mga nakakilala na sa iyo, start na po nila ngayon na ikaw yung maging sentro ng family nila. Dahil kapag ikaw yung sentro ng family nila, hatid mo ay kapayapaan sa pamilya na yan. Kaya ganun po yung gawin nyo, Panginoon, sa lahat ng mga pamilya at sa mga nanonood, nakikinig sa oras na ito, ikaw po yung maging sentro nila. Lalo na ngayon na maraming tao ang naghahangad ng kapayapaan. Sabi mo nga po, ikaw yung magbibigay ng kapayapaan. Ang gagawin lamang namin is always na maging connect sa'yo sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Kasi habang connected kami sa'yo, alam po namin, merong kapayapaan na ipagkakalob ka sa bawat isa. At ganun din, dinadalangin po namin sa iyo patuloy ang bansang Israel, anumang nangyayaring kaguluhan sa kanila na yan. Bayan mo yan, Panginoon. Ikaw po ang mas higit na nakakaalam kung ano yung kalooban mo para sa kanila. At world peace pa rin ang panalangin namin. Pero kung tiyak na mangyayari ang salita mo, let your will be done, Panginoong Diyos. Sa bawat isa sa amin, maging handa lamang kami, maging prepare kami sa iyong nalalapit na pagbabalik at mahihatid namin ang kapayapaan sa ibang tao para mas marami pang tao ang makalapit sa iyo. Bless mo yung bansang Israel. At ganon din naman, dalangin pa rin namin sa iyo mula naman sa kapatid naming si Sister Vicky, na ang kanyang asawa ay magta-travel ngayon sa Thailand. Dalangin po namin ang safe travel niya, ang guidance and protection papuntang Thailand, na magkakaroon po siya ng 5 days seminar. Kaya ikaw patuloy na mag-ingat sa kanya. At sa lahat po sa aming mga nanonood, sa lahat din na aming mga nakikinig, sumusubaybay dito sa Morning Tilaok, ikaw pa rin pong maghatid ng kapayapaan, maghatid ng pagpapala, makalakit na pagpapala sa kanilang mga buhay. Batid nyo po na wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Kaya't pangunahan mo ang buhay ng bawat isa sa amin na makapaglingkod kami sa iyo ng genuine, makapaglingkod kami sa iyo with sincere heart. Marami pong salamat sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Marami pong salamat sa lahat, at kung nais nyo pa pong makarinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, mag-comment lamang po kayo sa comment box. At kung kayo naman ay na-bless, share your blessing sa bank account na makikita nyo after this live. Salamat po. God bless.